Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Sabi niya, singled out pala ang Office of the Vice President. The credibility of the result is as important as the integrity of the process. Dapat lahat i-audit at walang pinipili. Sinite ni Attorney Baligod ang statement ng COA State Auditor sa Day 11 ng trial kanina. Sinabi ni Roderick Wamil, COA Auditor, sabi niya, since I assumed office in 2014, so matagal-tagal na, the only person I have audited who had confidential funds is Vice President Sara Duterte. So, kung may selective justice, mayroon din palang selective audit. So, itong impeachment trial na ito, lumalabas na mas lalong nagiging kawawa si VP Sara. Pabor na pabor ito kay VP Sara kasi nga, bakit? 2014, ang tagal na nun. Bakit si VP Sara lang ang na-audit na mayroong confidential funds? Kasi sa totoo naman, wala talagang, hindi na talaga masyadong, si Attorney Guanzon, former COA Commissioner, mag-submit ka lang daw ng envelope. Ilagay mo dyan yung mga resibo mo. Kasi kailangan talaga ng resibo. I-submit yan sa COA Commissioner. It is only the COA Commissioner ang mag-open yung isinabmit. Ganon ang kalakaran. Kaya nga tinawag na confidential. So, kami sa military, yung aming kakapiranggot, maliit lang aming natatanggap na intelligence funds. Iba ang clearing nun. Yung ibang pondo namin, mayroong operational fund sa operation, mayroong logistics fund, may civil military operation, mayroong personnel fund, marami. Oh, yan, talagang kailangan matindi ang pag-audit niyan. Pagdating sa intelligence funds, iba. Kaya yung mga Mary Grace Piatos na yan, napagdaanan ko. Alam ko, yung kalakaran, yung aking intelligence officer, nagsasubmit yan ng resibo, kailang puros alias yung ginagamit. Bakit namin ipapahamak ang aming confidential agent? Na naka-experience talaga ako nang nagtanim kami, yung intelligence officer ko, marunong Nagtanim siya ng mga tauhan namin, ni-recruit namin yan, dinevelop namin, tapos pinapasok namin sila nag-NPA. Ganon ang kalakaran yan. DPA ang tawag, Deep Penetration Agent. Walang kamalay-malay, ang NPA ng ibang kasamahan nila ay nasa payroll namin. Hindi yung payroll ng military, yung payroll ng intelligence funds. Pumipirma sila, most likely ang pumipirma nyon, yung ibibigay yung pera sa pamilya. Kailang hindi yung pangalan ng agent, yung tunay na pailagay. Mary Grace Piatos nga. Nadali ng suporta sa pamilya. So yung agent na nasa loob, malaman niya, masaya ang kanyang pamilya, kaya yung trabaho niya, high moral siya sa loob. Ganon. Kaya,
Again, maalala ko yung nasa active service pa ako na maraming kaming naitanim na confidential agent. Nagre-report sila, alam na alam namin ang galaw ng aming mga kalaban. Sir, humanda kayo. May isang unit sa Davao, papunta sa Agusan del Sur. Yon. Mamaya, makarinig na lang kami ng putukan. Encounter. So, tawagan namin ang aming unit sa area na, Sir, wala man kaming tropa, hindi man kami lumabas, wala kaming encounter. Kaya lang, bakit nagkaputukan? Ang lakas, naririnig. Mamaya, nag-report yung aming confidential agent. Sir, yung unit sa Davao, pagpasok sa Agusan del Sur, naalaan, yung bang pinaghinalaan ng NPA sa Agusan del Sur, akala nila, kalaban nila yung dumating. Kasi, ang ginawa naming style, pag nag-operate yung aking mga sundalo, hindi sila nag-uniforme ng sundalo. Nagsusot sila, suot NPA. Ganon ang ginawa namin. Kaya takot na takot yung mga NPA. Pag nakakita sila ng grupo na dumarating na nakasuot ng NPA, akala nila mga sundalo na yun. Pinagdududa nila. Pinapuputukan kaya yun. Nagka-encounter yung NPA galing Davao, pumasok sa Agusan del Sur. Sila mismo naglabanan. Nalalaman namin yan dahil mayroong kaming tao sa loob. Ganyan po ka-importante ang pagkakaroon ng confidential agents. So, ano ngayon ito? Bakit sinisingle out si VP Sara? Alam niyo na. Selective justice sa pagpakulong. Kung sino lang yung maingay, yun ang kinakasuhan yan, nakakulong. Ganyan din sa confidential funds. VP Sara lang ang inimbestigahan mula 2014. Ayos! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nagyud ni kadako sa buslot. Sayang balay. Karon natagaan na gyud siya og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman agad sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi ug sa naghinabang sa sin. So pila na to katuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na katuig. Napulo na katuig. So mo nga nadto na yang itsura. So nga naman sa napulo na katuig wala gid ka sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho. Igor mi ga muso kung makakuha mi kwarta igor gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa kuan kuan Na ang inyong kuha na mo'y tanom nga mga lagot mon. naa mga bingala, kamuti. Mura na among pinangabuhian. So maglisod mi magpalit og mga sin. Oo. So, Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.